Okay, so ating pong konteksto, ngayon po ng Hunyo, kabi-kabila na naman ang mga komemorasyon, selebrasyon at pagdiriwang ng pambansang kalayaan ng Pilipinas. Ayon nga sa kasaysayan, petsa 12 ng Hunyo, 1898 nang unang maiwagayway ang bandirang Pilipinas maiwagayway ang bandirang Pilipino sa Kawit Cavite na itanuturing na panahong yaon sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. At ngayong taong 2024, nasa ika-126 na taon na ng anibersaryo ng tinagurian naman ang ating huwad na kalayaan. Bakit nga ba huwad? Dahil hindi naman talaga tayo lumaya bilang isang bansa noon dahil hindi naman lubusang kinilala ng bansang Espanya at ng Estados Unidos ang noon ay hindi namang lubusang kinilala na deklarasyon na ganap noon sa Cavite. Ika nga ay pandahilanan lamang, pinandalian lamang. Isinuko ng Espanya ang ating bansa sa Amerika kung kaya napasailalim naman ng ating pagkaalipin sa kanila at sa kasalukuyan nga patuloy na rin ang panunupil ng ating kalayaan, di nga lang sa bansang Amerika, maging sa China na rin. At lantad na ang ginawa niyang ito base sa mga sitwasyong nagaganap sa ating bansa, partikular na sa West Philippine Sea at paglaganap ng impluwensya ng China sa pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa at maging sa ating soberenya. Unang matatapakan na ay ang ating mga karapatang pantao. Sa gitna ng pag-uumpugang paghahari ng China at Amerika, nasa gitna tayo ng isang ginigipit at sinisikil na mga karapatang naging malaya bilang isang bansang may autonomiya. Ang ating mga mamamayan ay naaagawan na ng kanilang mga hanap buhay at mapagkakakitaan ng kanilang mga karapatan sa kanilang teritoryo. Kaya bago patuloy maangkin ng ibang ating bayan, magkaisa tayong lahat na maipaglaban ang ating mga karapatan at ang tunay na kalayaan ng ating bansa. Yes, ngayon pong gabi makakasama natin, syempre, ang isa sa madalas na natin ding nakakasama dito mula po sa Missionary of Society of Divine Word o SBD, winner ng Human Rights Tulip Award from the Dutch government, founder of program Paghilo, Father Flavi Villanueva. Yes, magandang gabi po, Father Flavi. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Wen, sa ating mga kababayan, Karene, Edu, tsaka Yes, si sorry, Cres. nakalit. Si Ah, Crescy. at sa lahat, si Tess na, kasi, at sa lahat, Mm, lahat ng mga Pilipinong magigiting na sumusubaybay sa ating programa. Welcome po, Father. yan. No, Salamat po. yan, welcome back po. Welcome back. Yan. Ay, hindi, Sino? yun yung pangalan nitong aking unit, sorry. Okay, okay. Yeah. Sige. Hindi, Karine. baka gusto niya lang makinig gamit ang isa niya pang device. Ah, okay. If kung pwede natin siyang i-welcome, kaibigan ko po, kaibigan natin yan. Okay, welcome po sa Ugnayan sa Welcome. Himpapawid. Yan, Welcome. okay. Doon sa hindi pa nakakapag-add ng aming Facebook page, paki-add na mo at ang masubaybayan na Ugnayan sa Himpapawid. So, Karine, give it away. Bali, gusto ko pong itanong ngayon sa ating panauhin ngayong gabi. Father, ano po ang bali mailalarawan nyo doon sa kalayaan ngayon ng bansang Pilipinas? At paano umikot ang kalayaang ito sa usapin ng Karine, yung simbahan? huling statement po sa simbahan. Okay. Bali, ang tanong niyo po ay batay do sa ating tema na huwad na kalayaan, ano po ang kasalukuyang ugnayan nito sa sitwasyon ng ating kasalukuyang sitwasyon ng ating bayan at ganoon din po ng ating simbahan. Tama ba po? Opo, tama Okay. po. Bali, paano natin kukulit yung kalayaan ng bansang Pilipinas at ano ang
pagtingin ng simbahan sa punto ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Okay. Unang-una po ay napakaganda ng tanong, ano? Yung usaping kalayaan ay isa sa diriwang, pinagpapahalagahan at pilit na pinagyayaman na regalo ng Diyos sa bawat tao. At ang simbahan ay sa tuwina ay nasa saunahan para pagpahalagahan itong biyaya ng Diyos na ito, ang ating kalayaan. Ngayon ay nakakalungkot lang isipin na yung kalayaan na ibinigay at ipinagkatiwala ay ginagamit nga katulad nga ng ating pamagat ay huwad na kalayaan, ano? Sinasabi ko na ang aking kalayaan ay ako'y malaya, pero sa anong paraan ako pinalalaya ng aking kalayaan? Ibig sabihin, ang kalayaan bang ipinagkatiwala sa akin ay ginagamit ko para sa uh, paggawa ng kabutihan, sapagkat katuwang ng kalayaan ay yung talino, no? Ang talino ay ang layunin niya ay para sa pagsasaliksik, pagtataguyod ng the good, ng kabutihan, ano? Yun namang kalayaan ay the truth, ano? Search for the truth, yun yung sa talino. Ngayon ang kalayaan naman, isa din at isa sa pinakamahalagang layunin nito ay yung paggawa ng tama. So, sasagutin ko yung tanong na ang ating kalayaan ba ngayon ay nakatuon sa paggawa ng tama, o yung kalayaan natin ay ginagamit natin para madaming tamaan, para madaming masaktan, para madaming mawalan? Yung bang kalayaan ay kinakasangkapan natin para sa sarili nating kapakanan? Alam natin ang sagot niyan. Simula noong 2016, yung patayan, yung pagpatay sa katotohanan, yung pagpatay sa soberenya, yung pagpatay sa mga institusyon na demokratiko, yung pagpatay ang isang naging sanhi ng paghaharabas at pagbabastos ng kalayaan. Kaya tama po, napakaangkop po nung inyong pamagat na huwad. Nakakalungkot sabihin ang ating kasalukuyang kalayaan. May follow-up ka, Karine? Ay, okay. Okay. Sige. Napakaganda po nung tugon nyo, no? Parang in practice. Dapat natin gawin in practice ang pagtugon natin sa ganitong mga katanungan. Siyempre, bilang taong simbahan po, hindi naman kaila sa atin na napakarami yung natulungan, yung binabanggit nyo ng patayan. Naganap nung way back 2016 nga, nung sinasabi nyo, na ang dami-dami nating biktima ng war on drugs. So, yan. So, isa sa mga ganap at practice na isinabuhay ninyo ay ang matulungan ang mga ah, pamilya ng mga ito na naging biktima. Kamusta na po ngayon ang mga pamilyang ito sa kasalukuyan? Meron na po ba tayong ah, masasabing kalayaan o hustisya para sa mga naging biktima? Yan. When doon sa tanong na kamusta ang kalagayan ng mga biktima, ay maari kong sabihin doon sapagkat 300 lang po, ang mga 320 ang and counting ang nasa aking poder.
nasasakupan ko at pamilya sila ng tinatawag natin program paghilom. Now, doon sa 300 na yon at mahigit, ay ang masasabi ko ay uh, menos-menos yung tumatawag sa akin, menos-menos yung nagte-text na, Father, pantawid gutom, Father, baon ho sana ng aking anak, Father, baka pwedeng makahiram para sa renta o may sakit. Ito po ay isang naging regular na pangyayari, lalong higit nung mga kasagsagan ng walang habas na patayan na sinimulan ni Rodrigo Duterte. Ngunit ito nga yung gusto kong sabihin po, nabawas-bawasan ng napakahigit ang pagtawag, ang pagkatok o ang paghingi ng tulong ng karamihan sa mga balo at mga naulila. No? And I would attribute that po sa mga programa na itinalaga natin upang una, mapangkapitan nila yung pagluluksa, yung pagdadalamhati. Inuuna natin yun i-address yung grief at pagluluksa nila. Sapagkat kapag ito'y nasolusyonan na, meron na silang pangkakapitan at dahilan para tumayo at maghanap ng trabaho at magsimula muli at yung pag-asa na dati malabo at sabihin nating gumuho ay unti-unting lumilinaw, no? Na hindi pala habang buhay ako magluluksa. Ngunit ang hinaharap nila at nakilala nilang harapin ay single parent na sila, ngunit hindi sila nag-iisa. Yung mga programa na itinalaga natin na tinatawag sa Ingles na integral tsaka holistic ay nakatulong sa kanilang pagbangon at pag-ahon. Nakakalungkot lang isipin po, kung may habol ko po sa hulit punto, ay ito po ay 320 pa lang ang ating naabot. Ang bilang po na itinalaga noong magtapos ang termino ni Duterte ay nasa 30,000. Yung ginagamit ho ngayon sa House, sa Congress na ibinalita ng ating kaibigan na si Attorney Chel Jokno, batay sa Supreme Court year-end report ay 20,000. So, makita po natin na napakadami pa ho na dapat nating abutin. Okay. Nakakalungkot po. Follow-up question ko lang po. Ano po ang tingin nyo doon sa mga taong tuturing na kitaan para sa kanila ang pumapabor sila sa divorce? Karene, sorry, hindi ko po gaano na ako nag-Shopee po yung Balik, kalayaan po bang maituturing sa mga tao na gusto ng divorce? Divorce po. Diborsyo. Okay. Muli, uulitin ko yung sabi ko kanina na ang kalayaan ay nakatuon sa paglikha ng kabutihan. Ang talino ay narariyan at ipinagkatiwala sa for the pursuit of the truth, no, sa paggawa, paglikha, pagsaliksik ng katotohanan. Ngayon, unang-una, ang simbahan ay hindi pumapabor sa diborsyo sapagkat sagrado ang sakramento ng pag-iisang dibdib. Ngunit ito marahil nahagip nyo na at na
construed nga, sinabi na pumayag ang Santo Papa sa divorce on morally on certain moral issues, Hindi po divorce yung binabanggit ng Santo Papa doon. Ang sinasabi niya po yung tinatawag na separation or annulment. Doon po pumapasok ang simbahan at may proseso po para palabasin na sa kauna-unang pagkakataon walang naganap na kasalan, no? Because of tinatawag nating incompatibilities, tsaka irreconcilable differences, ay kinikilala po na ng simbahan sa pamamaraan ng isang proseso na ang kanilang marriage, ang kanilang pag-iisang dibdib ay null and void. Pero yung diborso po ay hindi dapat sabihin ng isang tao na malaya ako, kaya gagawin ko ito. Dahil ang kalayaan niya, una sa sapol, ay dapat nakaugat sa pagpapalaganap ng kabutihan. Pangalawa, tingnan din natin, sino ba yung hihingi ng diborsyo? Di ba? Sino yung mga hihingi nito? Ito ba yung hihingi ako dahil gusto ko mag-asawa ulit at gusto kong iwan? At pag hindi ko na nagustuhan yung bagong kasasamahan, hindi diborsyo ko ulit. Hanggang ilang beses kailangan magdiborsyo. Pangatlo ay sa huwad na sistema. Sino ang papayagan ng diborsyo? Sino ang papayagan na mag-divorce? Minsan, ito, batay sa mga kaibigan ko rin, nakikita ko, ito yung may mga impluwensyang tao. Dahil baluktot ang sistema natin, baluktot at ang ating judicial system, ang korte natin ay nababayaran. So parang magagamit at magagamit din ang batas na ito. Yun yung aking hindi pagpabor sa diborsyo bukod sa pagpapahalaga ng simbahan sa sakramento ng pag-iisang dibdib. Bali, mayroon po kasing mga battered women at mga child abusers na kanilang mga ama ay ang aabuso sa kanilang mga anak at yung mga babae ang nilang asawa ay nagagawa ng physical na. Kaya paano po natin i-reconcile? Kailangan ba na magsama pa rin? Hindi na pwedeng matanggap ng bawat partido ang kakaroon na apihan. Yeah. Karen, ulit Shopee lang, pero Kasi naintindihan ko. nag-Shopee. Opo. Pero naunawaan ko po yung katanungan nyo na merong mga parte ng realidad natin sa kasalukuyang panahon ay may mga biktima ng pang-aabuso, may biktima ng pananakit, may biktima ng child abuse. Ito nga po yung sinasabi natin at nawika rin ng Santo Papa that on some moral issues, dito po pinapayagan ang separation or annulment. Pero hindi po diborsyo, no? Ayaw ng Diyos at hindi kailanman ninais ng Diyos na ang tao ay maalipin ng pananakit, ng pang-aabuso at ng kasamaan. Kaya dito po kinikilala ng simbahan yung ganitong mga klaseng kaso at sa isang dako pa nga ay hinihikayat na hiwalayan mo itong taong ito na nananakit at hindi nakakatulong, hindi nakakapagdulot ng kabutihan. Walang pag-ibig na namumutawi, namamayani at nagbubuklod doon sa isang pamilya. Kaya from day one, sinasabi na walang kasal sapagkat walang pag-ibig.
yung pag-ibig ang numero unong batayan ng pag-iisang dibdib. Ngunit kung merong ang pang-aabuso, kung pag-aabuso ng kalayaan, pag-aabuso ng sa paraan ng pisikal, verbal, psikolohiya, ay hindi hindi ito angkop sa kalooban ng Diyos. Mm. So, klaro. Okay na, Karen, may follow-up ka pa? Naman ikaw, ano, Hindi ko, kasi nagcha-choppy ka, hindi ko masyadong maintindihan yung iba mong sinasabi. Anyway, klaro na ang ganda nung paliwanag ni Father Flavi, no, sa position ng church on the divorce. Diba? So, magandang mapagnilayan din. Although, syempre, maraming debate tungkol sa divorce. Pero magandang napapaliwanag natin ng malawak at maintindihan ng mga nakakapakinig at nakakapanood sa atin. Yan. So, um, apart ng divorce po na issue sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po yung ating issue tungkol sa West Philippine Sea, yung agawan ng China at Amerika. And this time, may mga malalaking pondo na nagaganap na masasabi po ba natin na malaya ngayon, ang daming binibigyan ng trabaho, pero magkakaroon ng mga victims na women na magpapatuloy po yung mga ganap nung araw ng mga prostitutions and everything pag ibinukas muli ang ibang lugar kung saan maraming ganap dyan sa mga lugar kung saan may West Philippine Sea na maraming Amerikano. So, yun po yung, ang tanong po is, paano ba natin tuloy-tuloy na pinapanawagan o ano pong ah, tuloy na posisyon ng church tungkol dito sa nagaganap sa West Philippine Sea? Uh, Paumanhin sa sabihin nating wala pa, at least sa aking ah, ka, kakulangan ng kaalaman, iilan-ilang palang obispo, bagamat posible ang meron ng statement ang CBCP, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, hinggil sa patuloy na pananakop, pag-aangkin, at pang-aabuso ng mga bansang China o ang Chinese Communist Party of China, no? Uh, Ayoko kasi tawaging mga incheck sapagkat o Chino o China sapagkat madami tayong mga kaibigan, meron tayong mga kababayan na incheck na sabihin natin naninindigan kasama at para sa ating bayan din. Kaya napagkasunduan nga na ang gamitin natin termino ay ito mga nananakop na taga Communist Party of China. Sila ang maaring kilalanin na promotor sa pag-aangkin at hindi lang pananakop eh. Ito yung maaring sabihing nanloob nalooban na tayo ng Mm. mga ah, tao galing sa Komunistang Partido ng China sa ating bansa. At ang bilang nila ay libo kung hindi milyon na sa Pilipinas. At isa nga sa pinakakilalang issue ngayon ay itong si Mayor Alice Go na Mm. kung susundan natin yung mga talakayan ay hindi na mahirap isipin na nanlilinlang at nanggagago sa sa atin sa mga sa mga ating mga gigiting na senador sapagkat ultimo bahay kubo at lupang hinirang wala ka Mm. masambit, di ba? So hindi lang tayo sinasakop, nalooban na tayo
Ano? Mhm. At sa issue ng karagatan ay ah, hindi kailanman ako papanig sa pananatili ng mga Amerikano sa ating bansa. Ngunit kailangan ding kilalanin na ano kaya mangyayari kung wala sila, no? Yun yung isang magandang pagnilayan na tayo ba ay may kakayanan sa sandatang panlakas? Ah, ang China ba ay makikinig sa panukala, sa pakiusap ng presidente natin kung walang suporta o backing at hindi lang na Amerika, ng European Union, no, na magiting na sumusuporta at nangangakong papanigan tayo kung sakali wag man sana mangyari na patuloy na manghimasok at manggulo ang Komunistang Partido ng China. Pero naniniwala ako ang China ay kumbaga nanunubok, naninindak, pero hindi ko ah, nais, hindi ko lubos na isip na nais silang magsimula ng gera sapagkat babalikan sila nito, kakarmahin sila at sila ang puputukan nito sa kahulihan ng panahon. Okay. Ay, May salamat may po. tanong Sige, bali Karen. follow ko lang na tanong. Usapin po nung bilang tao, nararamdaman natin kung ano ang pakiramdam ng ating kapwa-tao. Kasi sabi na kapag nararamdaman mo ang pakiramdam ng mga naghihirap, mga Sapi po. Buti po huwag na kayong gumalaw. Sige, tanong nyo. bali, paano natin maipapaliwanag kung ang bansang kinukumpanya bilang sa ay po ba ay parte ng mga chosen people? At Hindi po maintindi. Karen, Pwede nyo may isulat problema? yung message. I-message nyo po. I-message nyo sa Text na Zoom. lang. I-message nyo po. Susupport. Okay, okay. Okay. Oh. Manual, nagsusulat si Karen eh. Kasi ang hirap talaga ng network minsan pag mababa ang bahay. Depende Opo. po yan. Anyway, kaya minsan may problema kami dito sa transmission. Iba talaga pag live. So, Mhm. maraming salamat po for being with us. Kahit na meron kaming technical problem. Eh, napakaganda po nung pagpapaliwanag nyo dito sa naganap kay Mayor, na simpleng Mayor. Mhm. Nasusubaybayan ko yung konti, pero actually, ang laki ng question ko to the Senate ng Pilipinas, bakit inuubos ang panahon sa ganito while ang dami-daming problema ng Pilipinas? While bakit hindi upuan yung ibang problema? Bakit inuubos natin yung ating oras sa ganitong alam naman nating niloloko tayo? At probably gusto nating mabenta pa o pagtawanan pa tayo ng ibang bansa. While syempre Mhm. tinatranslate din ito, nakikita to sa buong mundo. So nasulat mo na Karen eh? Okay na po? Oo. Let's see. Anong nakalagay sa yung message? Okay. Andali po, magbabasa ako ng message. Saan na? Wala. Wala, ito. Malapit sa... Wala. Wala pa po. Wala pa. Okay. Ginagawa pa. Ginagawa pa. Okay. Opo. So, kamusta naman po yung stay nyo dito while nandito kayo sa, eto yan, paano nyo po tinitingnan ang pain and suffering of the Palestinian people? Naku, wait. Yan. Nasaan na? Paano nyo po tinitignan ang pain and suffering of the Palestinian people na ang chosen pupil ang ginagawa sa kanila? Chosen pupil ang ginagawa sa kanila. Tama ba yun? Chosen people po, siguro to, ano? People. Paano po Chosen nyo people ang ginagawa sa tinitingnan kanila. ang pain Okay. and suffering of the Palestinian people Na ang na ang chosen people ang ginagawa sa ginagawa kanila? sa kanila. Okay. Ah,
malungkot, kahit sa anong antas po ng digmaan o gera ay nakakalungkot na hindi dapat ito ah, nagaganap to begin with. Ano po? Ah, Ngayon sa usaping ito nga, sa sinasapit ng mga piniling tao o chosen people ay ah, na sa paano ko ba sasabihin? Sa kahanga-hanga. Siguro 'yun ang salitang maari kong magamit para sa pinakikita nila sa mundo. Hindi sila perpekto, madami rin silang pagkukulang sa usapin ng kung bakit nagbunsod ang gerang ito. Madaming balita na meron din silang mga malalim na pagkukulang, meron din silang mga kaharasan na ginawa. Ngunit una ay na na naipakita nila na sa kabila ng pagiging isang munting bansa sa gitna ng napakalaking ah, pang panggegera sa kanila ay nanindigan sila. Pangalawa, sa paninindigan ito, naniniwala ako na malalim at nagtatagumpay sapagkat nakaugat sa isang napakahalagang bagay. At ang pinag-uugatan nito ay pananampalataya na ang kanilang pinagkakapitan ay si Yahweh. Na ang ibig sabihin, alam natin ito na Yahweh or Emmanuel means the God with us. So, uh, sa pool din naman, isang dako, isang pananaw na pwedeng pag nilayan ay sa lumang tipan, makikita natin na ang Diyos ay nagpaparusa kung paano pumanig ang Diyos sa piniling bansa laban sa ibang mga bansa, no? Pero sa kabila nga ng pagpili sa kanila ay hindi rin naman nila gaano na pangalagaan ito, no? Makita natin na ah, pinaslang din nila ang ilang mga propeta, nagpasya silang humiwalay sa tinatawag na pagbubuklod o covenant ng Diyos at kahuli-hulihan na yung Mesiyas na pinadala sa kanila ay kanila pa mismong pinaslang at hinatulan ng kamatayan. So, ito ba isang kaparusahan? Hindi ko po angkinin na sila ay pinaparusahan ng Diyos sapagkat ang pagpapakalan ni Kristo, ang Diyos na Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Bakit may gera? Bakit may kahirapan? Babalikan ko po yung una niyong katanungan, Karen, tungkol sa kalayaan. Na ang kalayaan ay muli ginagamit sa pag-aabuso, sa pananakop, at para sa sariling kapakanan. At kapag ito ang naganap, yung ehemplo po ng nagaganap sa Palestinian, yung ehemplo na nagaganap sa pinagdaanan nating uh, karumal-dumal patayan sa ating bansa, yung sanga at nakabuklod sa maaari natin sabihin pang-aabuso ng kalayaan. Okay. Salamat. Yes, okay po. Ah, hanggang dun sa issue ng Palestinian no, na cover natin. Medyo um, very lumalim na yung ating mga kalayaan. And actually, talaga namang malalim na malalim at malawak na malawak ang usapin ng
may kalayaan ba o wala o what. Anyway, meron pong nag-message sa akin, pinapatanong, habol, kung mapatunayan po o madala sa ICC si Duterte. Anong tingin niyong mangyayari o meron bang pag-asa o meron bang kalayaan dito o magkakaroon ba ng kalayaan ng mga naging biktima ng war on drugs? Weng, medyo naghang yata ng ilang Ah, minuto. okay po. May nagtanong po sa akin kung sakasakali po na ah, ma ang tawag doon, mabigyan o madala o mapatunayang may sala ang dating presidenteng Duterte sa ICC. Magkakaroon po ba ng kalayaan ang mga naging biktima ng war on drugs? Ah, kung magkakaroon po ng kalayaan ay sabihin nating bago magkaroon ng kalayaan ay yung bunga ng ating paninindigan at paglaban ay yung katarungan siguro bago magkaroon ng kalayaan na ganap. Naniniwala po ako na ang katarungang ito ay magaganap at magaganap marahil sa lalong madaling panahon na bago magtapos haring nawa ang taong ito ay lalabas na ang desisyon na ng 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 OTP or Office of the Prosecutor na release ng warrant of arrest laban sa kay Rodrigo Duterte, kay Senator Bato, kay Sara Inday at sa madami pang mga tao na kinasangkapan at naging instrumento sa pagpaslang ng mga kababayan natin sa loob ng 6 na taon. Very positively. Okay po. Yes. Sige. Karine, mayroon ka pang Yes. dagdag na Kailangan mga... po, kailangan. Oo, dapat. Laging pasulong. Sige, Karine, may dagdag ka pa bago tayo Kasi magmesahe? kung magtatanong ako, ikutin ko, baka hindi na lang. Next time na lang pag okay na. Sige. Oo. Sige. So, para po doon, kasi we're running time na po. Huling mensahe niyo po sa mga nakakapanood sa atin. Ano ba Ah, talaga ang overview ng kalayaan? napaka kung gaano kaganda yung salitang kalayaan ay ah, ganon din ang panalangin ko na gamitin natin ng tama. At yung tanong, paano ko gagamitin ng tama ang aking kalayaan? Katulad nung nasabi ko na nung una, kung ang talino ay naglalayon at humihikayat sa ang layunin ng talino ay yung pagsaliksik sa katotohanan, yung kalayaan naman ay dapat at nakatuon ito para sa paggawa ng kabutihan. At ang kabutihan nawa na ating isa sa buhay ay nawa hindi yung pansarili, hindi yung panlamang, hindi yung panlilinlang, ngunit yung kalayaan na naghahandog ng buhay, yung kalayaan na nagiging tulay ng pag-asa sa mga sugatan sa paligid, Ah, dito ko maaring gamitin yung buhay ni Father Pix, na lumaban siya, nanindigan siya mahabang panahon, taon, simula ng pagkakulong niya bilang biktima sa martial law, tinorture siya. Pero yung pagpasya na malaya
na hindi ako bibitaw. Hindi ako bibitaw. Dahil yung kanyang kalayaan ay kinikilala niyang nakaugat sa pananampalataya. Kinikilala niya na ang kalayaan ay ipinahiram sa kanya, kaya pagyayamanin ito. Kaya sa kahuli-hulihang panahon, yugto ng kanyang buhay, pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikibaka at pagtindig para sa karapatang pantao, ginamit na rin yung kalayaan niya para magpahinga, para kilalanin na itong kalayaan ko, isa sa uli ko, no? Dahil ako'y nakipaglaban, ako'y nakipagdigbaan, ako'y nakibaka, nagmarcha, tumakbo, nagbisikleta. Pero sa huli-hulihan, kinikilala ko ng malaya na hindi lahat ng gera ay kaya kung ako lang ang ang lalaban. Meron Diyos na masigit na mas makapangyarihan at sa kanya ko itutuon at iaalay muli yung aking kalayaan. So, para sa ating mga kababayan na namumuhay sa labas ng bansa, ay saludo po si Father Flavie sa inyo na ginamit niyo po ang kalayaan niyo upang itaguyod ang inyong pamilya at pagtataguyod din ng bayan sapagkat kayo po yung nagbabata, kayo yung isa kayo sa nagdadala ng revenue sa Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, kahit malayo, malaya pa rin nawa tayong yumakap sa misyon, sa paggawa ng kabutihan. At kapag tayo nalumbay, maging malaya din po tayo sanang magpayakap sa poong may kapal. Eh, Maraming salamat. Napakaganda po ng inyong mensahe. Maraming salamat po. Sana makasama pa po namin kayo sa mga susunod. Yan. Opo, Yan po si opo. yan po si Father Flavi na always with us. Yan. Napakaganda ng kanyang mensahe.